Late na nga ba mag-start ng YouTube channel ngayong 2025? Well, just to give you a fact mga kabady, according sa isang article mula kay 9to5 Google at ayon sa study ng pex.com, 88% ng uploaded videos dito sa YouTube ay hindi man lang umabot ng 1,000 views simula nang in-upload ang mga ito hanggang sa kasalukuyan. Totoo niyan, less than 2% lang sa mga videos na in-upload dito sa YouTube ang nakakuha ng 100,000 views. And 0.8% naman sa mga videos na yon ang umabot sa 500,000 up to 1 million views. So therefore, less than 10% lang ng mga uploaded videos dito sa YouTube ang nakaabot ng 100,000 views since the day it was uploaded. With that being said, kung isa ka sa mga nagpaplano mag-start ng YouTube channel, o kaya naman may YouTube channel ka na kaso kakaunti pa lang yung subscribers mo dahil kakasimula mo pa lang, malamang na mararamdaman mo ngayon na parang imposible naman yata ako mag-grow dito or maging successful ako dito sa YouTube. Just so you know mga kabady, sobrang daming tao na nagpe-fail dito sa YouTube for some various specific reasons. Una na nga dyan is yung busy sila sa work o kaya naman yung iba ay nagpo-focus sa study nila or may ibang pinagkakaabalahan. Para lang alam nyo mga kabady, there are two kinds of content creators. Ang una ay yung mga content creator who's doing YouTube as part-time or side hustle at isa na tayo doon mga kabady. At ang isa naman ay yung mga content creator na ginagawa sa YouTube full-time and they are doing this as their job. They are doing YouTube seriously and they are willing to give their full-time and effort to upload just like a machine. Imaginein mo na lang na ikaw kinakailangan mo magtrabaho ng 8 to 12 hours kada araw sa loob ng isang linggo so you don't have enough time to do what other content creators had been doing. At kung may natitira ka man na oras, malamang na inilalaan mo na lang yun para makapagpahinga ka. Tapos yung mga kasabay mo dito sa YouTube is walang issue na katulad ng sayo. Let's just say yung mga kabataan na wala pa masyadong iniintindi, wala pang masyadong responsibility, they are full of excitement, full of energy, they are enthusiastic sa paggawa nila ng mga content nila, at sabihin nilang natin na they have more understanding of how internet really works. So mas alam nila yung pasikot-sikot sa internet kumpara sa'yo. So sa tingin nyo guys, sino yung mas may posibilidad na maging successful dito sa YouTube? So, let me know in the comment section mga kabady. But in reality, hindi pa talaga ganun kasaturated si YouTube. Ang reason kung bakit tumitigil ka agad ang karamihan sa mga small YouTubers is because wala sila agad nakikitang resulta. So, ang nangyayari, nawawalan sila ng gana hanggang sa mag-quit na lang sila. Di ba sabi mo kabady, hindi pa talaga late magsimula ng YouTube channel? Baka pinapalakas mo lang yung loob namin pero ang totoo is kabaliktaran pala. So, ito lang yung maipapayo ko sa inyo mga kabady. Base na rin sa mga naging experience ko dito sa YouTube. Okay, so ang gusto ko lang sabihin dito, kung bakit hindi pa late mag-start ng YouTube channel at maging successful content creator, is that kung willing ka mag-commit dito sa YouTube for a long term, kung seseryosohin mo lang to at gagawin mo yung best mo, posible na mag-grow ka dito sa YouTube. Pero kung ituturing mo lang ito as your hobby, tapos mag-e-expect ka ng magandang resulta, well, para ka lang tumataya niyan sa loto. So, nagre-rely ka lang sa swerte mo dito sa YouTube at naghihintay ka lang na may mag-viral ka na video. At meron naman talagang sinuswerte pagdating sa ganyan. Pero kung willing ka talaga mag-commit for like 3 to 5 years dito sa YouTube at maging successful the way kung paano ka magtrabaho 8 to 12 hours a day in 3 to 5 years ng masusing pag-aaral, pagpa-practice about YouTube, sa tingin mo ba hindi ka magiging successful dito? So ito mga kabady, bibigyan ko lang kayo ng ilang practical advice na pwede mo i-apply para mag-grow ka dito as content creator. So first, kailangan mo magkaroon ng motivation. You need to know your biggest why. Para kanino mo ba ginagawa si YouTube? Para sa sarili mo ba? Para sa mga magulang mo? Para sa mga kapatid mo ba? Or sa asawa? Or sa anak mo? Ito kabady, isa sa pinaka-effective way para ma-motivate ka is isipin mo yung bills mo, yung mga bayarin mo. Tignan ko lang kung hindi ka ma-motivate dyan. Kidding aside guys, yan kasi yung iniisip ko para sipagin ako mag-vlog ini-imagine ko pa nga lang yung mga bills ko. Ay inang, bawal tama rin. Next, kailangan mo mag-effort sa mga content na ginagawa mo. YouTube is oversaturated when it comes sa mga content na halos pare-parehas lang yung laman. Halimbawa ganito mga kabady, gagawa ka ng content na naglalaro ka ng Mobile Legends, overcrowded talaga kayo dyan. Sobrang laki ng competition nyo dyan kasi kahit bata kayang gawin yan. Pero kung ang content mo is naiiba sa karamihan, mas less yung competition mo dyan. Sabihin na lang natin na mas mahirap yung ginagawa mo sa content mo, so mas malaki yung chance na makakuha ka ng mas malaking attention. Meaning, malaki yung chance na makakuha ka ng mas maraming viewers. Next is yung value na meron ng mga content mo. Aside sa efforts na binibigay mo sa mga content mo, dapat may value din na makukuha yung mga viewers mo. Kailangan mong i-package ng maayos ang mga content mo.
So ano ba yung package na yun? Well, ito yung topic selection, yung title, yung thumbnail, and also the timing. Pero sa ibang video na natin pag-usapan yan mga kabady. So, dapat meron ka ng mga yan para makakuha ka ng maraming views. At dyan napapasok yung quality which leads you to get more subscribers and watch hours. Kasi kung maganda yung experience na ibibigay mo sa mga viewers mo, then mag-i-stay yan sila sa'yo. Paulit-ulit nilang panonoorin yung mga videos mo. It doesn't matter kung ang video mo is 3 minutes or 3 hours. As long as may nakukuha silang value sa pinapanood nila sa'yo, as long as nag-i-enjoy sila sa pinapanood nila, tatapusin at tatapusin talaga nila yan kahit gaano pa katagal yan. So kapag pinagsama-sama mo yung mga nabanggit ko na advice, you put high effort sa mga content na ginagawa mo, samahan mo pa ng high value, tapos quality experience, mas malaki yung chance na makilala ka sa YouTube. And also kapag sinamahan mo pa ng consistency yung mga yan, hindi lang consistency sa pag-upload, kundi consistency sa mga value na gusto mong iparating sa mga viewers mo, consistency sa pagpapanatili ng quality sa mga content mo. If you maintain consistency sa lahat ng ginagawa mo, consistency sa kung paano ka magsalita, consistency kung paano ka mag-interact sa community na na-build mo, kung paano ka magpakita ng suporta para sa kanila, they can feel that they can rely on you. Kung may mga tanong sila, masasagot mo agad, well, mas maganda yon para sa iyo at sa channel mo. And also, dapat alam mo kung ano yung gusto ng audience mo. Kung kaya mong ibigay yung gusto nila, kung ano yung demand nila na ibibigay mo, malaki yung chance na manalo ka compare sa iba. Another thing mga kabady, alam ko, naririnig nyo to sa ibang mga vlogger na quality over quantity. Pero in reality, ang hirap niyan, especially those content creators na nagtatrabaho or nag-aaral tulad ko. Okay, so may trabaho ako. Yung mga tulad namin na part-time lang dito kay YouTube, kahit maglaan kami ng 100 hours sa isang YouTube video, daig pa rin kami ng isang full-time content creator na kayang tapusin yung same video na yon na ginagawa mo sa loob ng 10 hours lang. Kasi hindi parehas yung effort na naibibigay ng mga content creators. So kung ikaw 100 hours yung kailangan mo para tumapos ng isang video, kasi nga may trabaho ka mula 7 AM to 5 PM, depende pa yan kung wala kang overtime, ibang-iba compare sa mga full-time content creator na talagang nakafocus na parang machine sa paggawa ng mga content. 10 hours na walang abala o walang umiistorbo sa kanila, yan ang totoo guys. Pero bilang isang part-time content creator tulad ko, ito lang yung maipapayo ko sa inyo mga kabady. Kailangan mong i-optimize kung ano yung lifestyle na meron ka. Gumawa ka ng content during your peak energy, mag-record ka kapag tahimik ang paligid, mas maganda mag-record ka kapag husto yung tulog mo, nakapagpahinga ka ng maayos, kapag wala kang pasok kinabukasan or day off mo. Then, on the next day, mag-focus ka ulit sa work mo or sa family mo. Siguro pwede kang gumising na mas maaga para gumawa ng script. Siguro mga 30 minutes to 1 hour bago ka sumabak sa pagtatrabaho. So, I think malaking bagay na rin yan para sa'yo. Ang dilema kasi kapag kakagaling mo lang ng trabaho and then saka ka palang gagawa ng content is wala ka ng lakas para gawin yung mga bagay na yon. So pagod ka na para gumawa pa ng content at ang gusto mo na lang ay magpahinga, humiga sa kama, ganyan, mag-relax. Siguro in between those time na bakante ka is pwede ka mag-edit ng thumbnail mo or maybe you can do some research on the content you are planning with. Kahit mga 30 minutes during break time or habang nasa biyahe ka, pauwi sa bahay nyo, siguro habang nagluluto ka or habang kumakain ka, is pwede ka manood sa ibang content creators to have some ideas na pwede mong i-apply sa mga content mo. So wala namang masama dyan mga kabady. May point is kung makakahanap ka ng tamang oras para kay YouTube at kung may execute mo ng tama yung mga ideas mo, halimbawa meron kang 10 to 20 hours a week para gumawa ng content, then probably you might get one video na kaya mong tapusin in less than 10 hours. Or maybe pwede ka mag-focus sa isang idea with high value and high quality na pasok sa niche mo kung saan ka komportable at kung ano yung in-demand sa mga viewers mo. Minsan kasi hindi lang to about sa topic na gusto mo, but kung ano yung gusto ng mga viewers mo. So humanap ka ng niche na sa tingin mo makaka-attract ng mga viewers. So kung magagawa mo yung mga yan, yung mga advice or mga tips na naibigay ko sa'yo, sa tingin ko hindi pa talaga late para mag-grow ka as a small YouTuber. You need to commit for the long term. Kailangan mong ibuhos yung resources mo dito. And when I say resources, it's not about the money. But yung pinakamahalagang resources na meron ka, which is yung time. Malay natin baka 3 to 5 years from now, isa ka ng successful na content creator. O, di ba? But first, you need to invest here.
para ka lang nagtatanim dito kay YouTube. Sa una, kailangan mo muna talaga paghirapan. Hanggang sa dumating yung time na pwede mo nang anihin yung bunga na pinaghihirapan mo. Mukhang napasarap na yata yung ating kwentuhan, guys. So, I think ito na muna para sa video na to. So, tatanungin ko kayo mga kabady. Sa tingin nyo, late na ba mag-start ng YouTube channel ngayon 2025? And alin sa mga topic na natalakay natin ngayon yung pinaka-tumatak sa'yo? So, let me know in the comment section mga kabady. At kung gusto mo naman na ma-shoutout kita next vlog, dugtungan mo lang yung comment mo ng #kabadipashoutout. So if you like this video, don't forget to like, comment, and share. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe and hit the bell icon for more video like this one. Pwede nyo rin i-follow yung ating Facebook page mga kabady and also yung ating TikTok account. TrixBuddy PH lang din yan guys, okay? So muli, ito po si TrixBuddy PH. Tandaan, daig ng taong matanong, ang taong nagmamarunong. God bless po sa lahat. Yun lang. Salamat.